Kasi before, we dinidig pa. Opo. Minsan hirap yung client or pasyente Opo. to dig because di na nga niya matandaan eh. Opo. Ididig Parang sa pa niya. psychology, yung core work po yun eh. No? Yung Yeah, core tapos work. babalikan niya yung childhood, di niya na matandaan talaga. So medyo maganda na yung proseso ngayon na kahit hindi tayo mag-digging, you just submit yourself, you accept the healing, may proseso na Opo. na mas mabilis without that digging part. Yun yung medyo masakit na part eh, na parang wound, bubuksan mo ulit yung wound, tapos ang hurtful kaya yung pag gano'n na babalik-balikan mo lahat ng trauma and Opo. phobia. Totoo. Tsaka And then pag halimbawa, yung normal process, pag na-dig mo na, binalikan mo, paano mo i-close yan ngayon? Paano mo i-release? Totoo. Yun yung proseso na kailangan na ginagawa. It's the release of those things that you've realized. Opo. It's not important na alam mo lang. That's the first part, the awareness. And then what's next? Opo. You release. You unload. You let go. How? Through the help of the professional, through the help of the facilitator. Opo. And then after the session, mararamdaman mo yon. You will feel that lightness na parang wala na. Parang I know it's there, pero parang hindi ko na maramdaman yung heaviness. Opo, totoo yan. Kung sakali naman po, kung syempre po, sa Philippines po, di ba, medyo, hindi naman po, kumbaga medyo nasa poverty line po tayo. Parang kung sa mga tao po may mga pinagdadaanan, tapos kung sakaling, syempre po, hindi naman po lahat siguro is afford mag-take Therapy. ng professionals. Ano po yung mga maipapayo nyo sa kanila? Na kung paano bang matutulungan yung sarili nila? Depending on the goal. Depending on the goal. What will be the goal? Ano ba ang goal? Opo. Is it about money? Is it about relationship? Opo. Depende kasi. Sabi ko nga sa'yo, individualize Opo. yung advice. Opo. And then you'll get the advice from that person also. Totoo. I-cater mo siya dun sa, ano bang goal mo? What do you, like I always ask in the clinic, why are you here? What is your intention? Opo. Like even those who are very successful, Opo. na mga CEO levels na, tinatanong ko pa rin, kasi pumupunta pa rin doon eh, na, ano ba? Opo. After all that you've achieved in life, what else do you want? Opo. What is your intention? And then, doon, nagkakaroon sila ng chance mag-isip. Opo. So, walang pinagkaiba yan. I don't think merong malaking pagkakaiba kung ano yung estado sa buhay. Opo. You'll go back to yourself again. Meron kasi ang tao mataas ang pangarap. Opo. Meron namang tao simple lang ang pangarap. It doesn't make you different. Pareho lang. Basta kilala mo ikaw. Opo. Hindi mo pwedeng pangarapin yung pangarap niya. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa buhay niya. Kasi ito yung gusto mo eh. Dito ka masaya. Hindi, even if other people will expect na you'll be like this. Hindi eh. Dito ako masaya eh. Even if you want me promoted, dito ako masaya eh. Opo. So, ano yung clue? Know yourself. Yun nga po. You go back to yourself. Hindi dahil sinabi ng magulang, hindi sinabi ng kaibigan, ng asawa, ng anak, expectation sa'yo. No. After all na, halimbawa, wala na sila sa tabi ko. Sino ba talaga ako? You always go back to you. Opo. You always choose you. Opo. Hindi ka pwedeng maklatter ng expectation ng ibang tao. Totoo po yun. Nagkakaroon lang ng pagkakaligaw kapag hindi mo nakilala yung ikaw. Totoo po. So, dun binabalik yun. Opo. Sa totoo lang po, kaya po kadalasan sa lahat po ng interviews ko, yun po yung unang-una kong tinatanong. Kasi sa akin po, one of the biggest na, yun nga po yung sinabi ko kanina, na ang nagligtas sa akin yung philosophy teacher ko nung college po. Kasi nga, yung importansya nga po na kinikilala mo yung sarili mo, na inaalam mo talaga ano ba talaga yung will mo, ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talaga yung, ano ba yung pagkilala mo sa role mo dito sa mundo. Yes. So once nga po yun, nung inano sa akin yun na, nga po, yung natulong sa akin ng philosophy class, yun po talaga yung bumago sa buhay ko. Kasi tsaka lagi alam mo, may pinapadalang messengers. Opo, yun nga po. Lagi. Na kailangan mo lang i-receive, kailangan mo lang makinig. Minsan kasi pag matigas ulo natin, andyan na lahat ng sagot sa paligid mo. Opo, ayaw mo nang pansinin. Oo. Ayaw Hindi ka makinig sa higher self mo. Doon ka nakikinig sa low vibration self mo na, hindi, I'm a victim. This happened to me. You focus on that victim mentality. Ay, totoo po yan. Hate na hate ko yung victim mentality. And then there's also the poverty mentality. Opo. That's the
lack mentality na kasi wala akong ganito eh. Kasi nangyari sa buhay ko to. And that becomes an excuse Totoo yan. of the behavior that you show. Na, given na yan eh. I always tell this to my clients na, okay, given that, nangyari na yan, acknowledge mo. But you don't have to repeat it many times. Kasi kakapit yung energetic sa katawan mo. Opo. Hindi yan mawawala. Mag-i-imprint yan. Tapos yung pain mo, which is the language of the body, Opo. hindi mawawala yung pain mo. Kasi paulit-ulit Totoo po yan. mo. Gustong-gusto mo nire-replay yung drama mo sa ibang tao. Tama na-acknowledge mo na this happened to me. So what's next? What else is possible? Like, ano yung pwede ko nang gawin ngayon para magbago yung sitwasyon We also ko, teach diba? that na use questions. Do not make conclusion. Opo. Kasi the universe will give you the answer answers. Totoo Diba yun. we have that saying na seek and you shall find? Opo. Seek meaning ask question. Opo. But don't answer. Let the universe or God answer you. Totoo po Through yun. other people, through situation, through opportunities. And you just have to listen and receive. And you would know kung saan ka ililid. Pero kung may conclusion ka na dapat at this age ito ang marating ko, wala na. Kasi ikaw na mismo yung Opo. nagkahon sa sarili mo eh. Opo, yun totoo. Kinulong mo yung sarili mo. Sa sarili mong expectation ng success. Opo. But what if mas marami pa yung dapat ibibigay sa'yo? Na yung gauge mo, yung rubrics mo, dito lang. Opo. So, we always use those questions na what else is possible. Opo. Actually, kaya ko rin nasimulan tong podcast kasi yun nga po, parang ako yung tipong taong maraming tanong talaga sa buhay. Mas importante sa akin yung mga tanong kaysa sa sagot. Ang importante rin, nakikinig. Opo. Which I admire with my husband. Opo. Is very masculine. Opo. And I'm very feminine. And yet, he's not egoistic. Yun nga po yung napansin ko kanina. Opo. And